Sa iba pa nating mga balita mga kabombo, itutuloy ngayong araw yung talakayan kaugnay ng 2026 national budget dyan sa bicameral conference. Ibig sabihin, dalawang kapulungan ng Kongreso yung hihimay po nito. At ano pa kaya mga aasahan ngayong araw mga kabombo, alamin natin yan sa pag-uulat ni Bombo Anali Soberano. Itutuloy ngayong araw ang Bicameral Conference Committee December 15 sa pagtalakay sa panukalang 6.793 trillion na national budget para sa taong 2026. Tinalakay ng BICAM kahapon ang panukalang pondo ng Department of Public Works and Highways na dinaluhan ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon. Naantala ng ilang oras ang pagsisimula ng deliberasyon at talakayan dahil nagsagawa ng emergency meeting. Ang mga senador sa kalaunan, nagkaroon din ng emergency meeting ang House contingent na umabot sa 1 oras. Dapat sana magsimula ng alas 3 ng hapon ang BICAM, subalit nagsimula ito mag-aalas 5 na ng hapon kahapon. Tinalakay ng mga kongresista ang last minute na apela na ni DPWH Secretary Vince Dizon hinggil nga sa kanilang budget. Gumawa kasi ng last minute request o apela si Secretary Dizon na maibalik sana ang halos 54 billion na ibinawa sa kanilang budget dahil sa pagbaba umano ng Construction Materials Price Data o CMPD. Dahil dito, hiniling ni House Appropriations Committee Chairman, Representative Micaela Sonsing, na bigyan ng pagkakataon si Dizon na magpaliwanag ang hinggil nga sa kanyang apela. Pakinggan natin si Representative Micaela Sonsing. Due to inaccurate costing. So I think the concern of Secretary Vince is how the adjustment factor that was shared was applied in the projects. Ang posibleng mangyari kung ganun kalaki sa kasalukuyan o hindi ganun kalaki, kung ganun yung application sa iba't ibang mga proyekto na ginawa yung across the board na pag-deduct sa ibang mga project na hindi tinitignan isa-isa yung mga proyekto, posibleng hindi ma-implement yung mga proyekto. Ano ang implikasyon na ito? Imbes po na makatipid yung ating gobyerno, imbes po na ang pinupunterya lang natin ay yung parte na overpriced, ang mangyayari po, hindi talaga ma-i-implement yung kabuuan ng proyekto. Humingi po ako na Sa panig naman ng Senado, inihayag ni Senate Committee Chairman on Finance, Senator Sherwin Gatchalian, na ang kanilang desisyon ay hindi nila sariling research, kundi ito ay mula mismo sa datos na ibinahagi ni Secretary Dizon ng Department of Public Works and Highways. Sinabi ni Gatchalian, bihirang-bihira na mag-imbita ng resource speaker sa BICAM. Binatikos naman ni Senator Amy Marcos si Dizon dahil sa biglang pag-iba ng kanyang mga pahayag. Banat ng Senadora, si Dizon ay hindi isang engineer kundi isang ekonomista at isang political aide. Suportado naman ng ilang mga senador na imbitahan si Dizon sa BICAM. Pakinggan natin si Senator Sherwin Gatchalian. Pa ang gumawa. No? At dahil maraming nangyaring hindi magaganda o anomalya doon sa kanyang administrasyon at nakita naman ho natin yung issue ng flood control, issue ng mga SOP, issue ng mga overpricing, issue ng lagayan, issue ng ghost projects. Tinanong namin ito kay Secretary Vince Dizon dahil siya na yung pumalit na bagong kalihim po ng DPWH. Tinanong ho namin yan. Senator Lauren was there in the 2 hearings about this issue of overpricing. During that hearing, sinabi niya na meron ngang overpricing in the past. No? At meron ngang mga presyo na hindi naman tama sa presyo ng panahon. Ibig sabihin, mas mababa ang presyo ngayon. So sabi niya, dahil mas mababa ang presyo ho ngayon, yung presyong nasa loob ng budget, mas mataas yun kumpara sa presyo ngayon. Kaya nga ho sila nag-issue nitong bagong Construction Materials Price Data, CMPD. Nag-issue ho sila nitong CMPD.
Umapela naman si Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa Bicameral Conference Committee na ibalik nga ang 54 billion na ibinawas sa budget ng ahensya dahil nga sa pagbaba ng construction materials price data. Ginawa ni Dizon ang apela sa pamamagitan ng biglaang pagharap sa BICAM sa ikalawang araw ng deliberasyon ng budget kahapon. Ayon sa kalihim, ang malawakang bawas ng 54 billion ay nakakaapekto sa humigit kumulang 10,000 projects ng ahensya at magreresulta sa kakulangan ng pondo at posibleng hindi ito maipapatupad. Ipinaliwanag ng kalihim na ipinag-utos ng Department of Public Works and Highways ang pagbaba ng presyo ng mahalagang construction materials gaya ng espalto, semento, bakal, graba sa pamamagitan ng updated na CMPD. Pansamantalang sinuspende ang sesyon at ipinagliban ang deliberasyon hanggang ngayong araw ng Lunes o magsisimula ito mamayang hapon. Hindi pa rin naaprubahan ang 2026 budget ng Department of Public Works and Highways. Target maisusumite sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang enrolled copy ng 2026 General Appropriations Bill bago magpasko. Pakinggan natin si Secretary Vince Dizon. Hindi po totoo na ibinabalik na po ng DPWH yung dating presyo. Hindi po totoo yun. Nakita ko po yun sa social media kahapon pagkatapos namin ilabas ang statement, narinig ko din po ngayon. Hindi po totoo yun. Ang presyo po na ibinibana natin ay hindi ibabalik sa lumang mas mataas na presyo. At sa tingin ko po, dahil sa reforma ng Pangulo, hindi na ito imababalik in the future. Dahil sino pa pong presidente o DPWH secretary ang pwedeng magbalik nito na ngayon na naibaba na natin sa tamang presyo. Yun po ang unang-una. Ikalawa po, wala pong ibang project na ipinapabalik ang DPWH. Wala po. Whether flood control project or kahit anong project, wala po tayong laman, wala pong laman yung ating kasulatan kay Senator Win Gatchalian at sa House Contingent na nagsasabi na pinapabalik po natin ang iba't ibang mga proyekto. Wala po tayong pinapabalik na kahit anong bagong proyektong tinanggal. Si DPWH Secretary Vince Dizon. Okay, Bombo. Yes, Bombo Dennis. Okay. Maliban sa pagtatapos ng budget para sa Department of Public Works and Highways, ano pa yung inaasahan na may sasala ngayong araw dahil inabot ng gabi itong kahit linggo, no? So, ngayong araw, ano yung mga ahensya na nakaschedule? Ipagpapatuloy pa rin yung discussion, Bombo Dennis, dito nga sa DPWH. Ito yung construction materials price data. Dahil dito sila nagkaroon kahapon ng medyo matagal dahil nag-emergency meeting nga yung Senado kahapon, yung mga senador. At dahil nga sa ayaw nilang ibigay itong hinihiling na last-minute request ni Secretary Vince Dizon. Pero ayon naman sa bersyon ng Kamara, nag-emergency meeting din kahapon itong mga congressman natin na kanilang tinalakay kung paano ba, anong gagawin kasi nga hindi sila magkakasundo dito nga sa hiling na construction materials price data, Bombo Dennis, dahil nga kapag hindi daw ito maibigay, may mga mahigit na 10,000 mga proyekto ng DPWH ang hindi may implement dahil nga sa kakulangan ng budget. So kaya nga ang last minute request ni Secretary Dizon na ibigay ito sa kanila. Gayunpaman, tumanggi ang Senado, parang naninindigan ngayon ang Senado na hindi nila ito bigay dahil nga doon sa sinagawa nilang briefing, no, yung pagdinig dito nga sa budget ng DPWH ay mismong kay Secretary Dizon ang nagsabi na bawasan dahil nga overpricing. Ngayon, umaalma nga si Senator Amy Marcos dahil sabi niya ay bakit bigla ka na lang nag-iba ng ihip ng hangin ngayon? Noong kasagsagan ng budget deliberation, sinasabi mo bawasan. Ngayon, hiling naman last minute ibalik. So, sabi ni Senator Amy Marcos, baka sa
susunod na buwan, iba na naman ang magiging pahayag ni Secretary Dizon. So ito nga, Bombo Dennis, no, kaya nga siguro mamaya ay talagang tatalakayin nila ito. Wala pa namang ibang agenda, Bombo Dennis, dahil nga ang focus nila ngayon ay pag-usapan itong budget ng Department of Public Works and Highways dahil nga sa kontrobersiyang kinakarap nito, lalo na sa flood control projects at iba pang mga proyektong may mga overpriced, Bombo Dennis. Okay, final point, Bomboan. Hanggang kailan yung bicameral conference na gagawin? Ang schedule na ibinigay sa atin hanggang ngayong araw na lamang yan, Bombo Dennis. So, ibig sabihin, ngayong araw tatapusin nila itong bicameral conference dahil may mga timeline din silang dapat sundin dahil bago magpasko or dapat bago magtapos ang taon ay maipapasa na ito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At para kanya nang isertipikehang itong bill natin, no? Itong ating General Appropriations Bill ay para mapirmahan na at malagdaan na ng Pangulong Bongbong Marcos. So kailangan nilang tapusin ito ngayong araw, ang huling araw ng BICAM, Bombo Dennis. Sige, with that, maraming salamat, Bomboan. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.